tungkol sa pagkakaroon ng dignidad at pagiging disente. Yan ang matinding banat ni VP Sara Duterte kina Representative Zia Lonto, Adyong at Deputy Majority Leader Paulo Ortega na tinawag niya ring produkto ng warlordism. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi pinalampas ni Vice President Sara Duterte ang panawagan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na itigil na niya ang umano'y shame campaign at ibalik ang disente, marangal at makataong diskurso sa politika. Ayon kay VP Sara, walang karapatan si Adyong na magsalita tungkol sa dignidad, pagiging disente at pagkakaroon ng magandang asal dahil ayon sa kanya, ang mambabatas ay produkto ng warlordism sa Mindanao. Si Adyong Manggod, produkto manggod niya siya sa warlordism nato sa Mindanao. So I don't think he is the proper person to talk about decency, dignity, and civility. Kay ang iyahang pagdaog din ha sa Lanao tungod na sa grip sa ilahang dynasty. Ang tinutukoy ni VP Sara na warlordism ay isang sistemang pamumuno kung saan hawak ng ilang makapangyarihang angkan ang kontrol sa politika gamit ang impluwensya, armas at dominasyon sa seguridad sa lokal na pamahalaan. Hindi rin nakaligtas sa patutsada ni VP Sara si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega matapos nitong questionin ang umano'y pananahimik ng Vice Presidente sa gitna ng mga iligal na aktibidad ng China sa Sandy Cay na bahagi ng West Philippine Sea. Isa po si Ortega, mura po ni siya o si Adyong. Produkto sa warlord. Si Ortega, maupo niya siya si Adyong. Produkto sa warlordism. Tingin sa ato ang nasod. So, angay niya na mo-adapt po o deafening silence. Kaya wa siya katungod mo abli sa iyang Sinagot din ng bise ang sinabi ni Ortega na tila mas aktibo daw siya sa pagbatiko sa mga kaalyado ng administrasyon kaysa sa pagtindig laban sa mga kilos ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Iginit ng pangalawang Pangulo na malinaw naman ang kanyang paninindigan. So, Ortega, hindi pa obvious nga na ako diri sa Pilipinas nagapangampanya para sa mga kandidato para sa ato ang nasod. So, of course, I am pro-Philippines and nothing else. Binigyang diin pa ni VP Sara na hindi dapat ibaling ang issue sa China dahil mas mahalagang pag-usapan ang mga napapako umanong pangako ng ilang kandidato, partikular na ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Of course, kung nga natakiwan man ako ang China sa ato ang kampanya diri sa Pilipinas. Nga ang problema nato diri ang kawalan ng pagtutupad ng mga pangako, sama na sa 20 ang bugas. Ayaw, don't change the topic, boy. The topic is promises made and broken again and again. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Yan po, attorney, medyo mahang ang salita ni Vice. Ano po masabi ninyo sa dalawang kongresistang yung produkto daw po ng warlordism? Tama yung sinasabi ni VP Sara dyan kay Congressman Adyong at kay Congressman Ortega. Alam mo, nanghihinahin ako rito sa dalawa. Kasi, mga bata pa, marunong, mahusay magpahayag sana. Pero mali. Mga dispalingado lahat ang kanilang mga pahayag laban sa mga Duterte. At itong dalawang ito, natatandaan ko, nagsisisiksik ito, nag-aaleluya kay Presidente Duterte nung panahon ng administrasyong Duterte. Yan, dalawang yan, si Adyong sa si Ortega. Ha? Pagkatapos ngayon, dahil iba na ang administrasyon, wala. Binenta na nila ang kanilang mga sarili. At kinukontra kahit na mali, sige pa rin sila. Kaya nanghihinayan ako. Maganda sana ang mga kinabukasan nito, pero pag ganyan kayo, wala. Walang mangyayari sa inyo. Ang tandaan ninyo, Congressman Ortega, kaibigan ko ang pinanggalingan mong lahi. Magagaling sila. Maganda. Huwag mong mantsahan ang lahing Ortega sa ginagawa mo ngayon. Ikaw rin. Adyong, maganda rin. Yung, alam mo, kasama ko sa kabinete yung uncle mo. Yung ambassador. Ha? Pero mukhang ikaw ang napalayo. Nawala ka sa lahi ng may mga panindigan. Ha? Naging balat kayo ka. Naalala ko na naman tuloy yung balat kayo. Yung mga balat kayo talaga maniwala. Marami yung balat kayo. Maniwala kayo. Maraming user na sinasabi, ginagamit lang ang pangalang Duterte ng mga kandidato. Pero kung titignan mo ang mga record nila, nako, mga pangsarili lang. Ganun din. Ginagamit din yung pangalan ng Marcos bilang partido naman. Pero sa katotohanan, puro pangsarili na dyan.
Kaya nga hindi ba, kaya ako gusto ko talaga revolutionary government. Abolish na muna itong Kongreso ng mga 6-10 taon para maayos natin itong bansang ito. O kaya ako talagang halos, wala na akong pag-asa dito sa ganitong kalakaran eh. Kailangan i-educate natin talaga buong Pilipino, as in buong Pilipino at libre dapat. Kung hindi, wala mangyayari sa atin.